Mga kabayan, hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Narito ang Facebook page ko. Mga kabayan, kung interesado rin kayo makakuha ng mga medalyon, bracelet pang proteksyon, pampaswerte, pangkalusugan, diyan ako namimigay sa ating Facebook. Basta mag-follow lang kayo, antayin nyo yung mga post kung paano makakasali sa raffle kasi nagbibigay din ako ng cash prize, mga pangbigas, yan. Basta naka-follow kayo sa ating Facebook page, sundin nyo lang kung anong kailangan doon sa post. Follow na mga kabayan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Tonyo. Walang eksaktong taon. Iligan. Hindi naging simple ang pamumuhay ni Tonyo dahil sa tinataglay na lakas. Maliit siyang tao, pero maskulado at kayang magbuhat ng sako-sakong bigas kahit patong-patong pa. Hindi ito normal para sa isang tao at alam din mismo ni Tonyo. Kaso dahil sa pagkakaroon ng hiyas, posible ang lahat. Ang hiyas na ito, nagmula sa isang nilalang na kung tawagin ay saranghay. Nagsimula ang lahat ng aksidenteng mapadpad sa kinalalagyan ng nilalang. Ayon sa kasabihan, kapag matagumpay mong nakuha ang hiyas ng saranghay, magtataglay ang tao ng pambihirang lakas. Hindi lang pisikal na talas ng pakiramdam sa mga laban. Ayon pa rito, kinakailangang kalabanin ang sarangay bago makuha. Subalit sa parte ng binata, hindi na kinailangang makipagtuos. Pasimple lamang itong nakuha na tila ba ibinigay sa kanya ang gamit. Tila ba pinili siya ng kalikasan at saranghay. Labis na takot ang naramdaman nang makita ang nilalang. Subalit nawala nang dumako ang tingin sa kumikinang na kwintas. Napalitan ng kuryosidad at pag-aasam na makuha. Dahan-dahang inabot at matagumpay na nakuha. Lumipas ang ilang buwan. Unti-unting napansin ang pagbabago sa sarili. Nag-uumapaw na lakas. Matalas ang pangdama. Kung iba ang makakaranas, iisiping himala. Pero sa kabilang banda, maituturing ni Tonyo na sagabal. Tonyo, huwag ka magtago dyan, lumabas ka. Inutil na to. Paano mo nagawang sirain yung bakod? Sementado yon at malalaki ang bakal. Kakabagong gawa pa lang natumba na. Ano bang meron sa pagkatao mo Isang tulak wasak kagad. Halika dito, lumabas ka riyan. Napabuntong hininga si Tonyo habang nakikinig. Wala siyang balak lumabas dahil pagtutulungan. Hindi naman niya sinasadyang mawasak ang bakod ng tahanan. Nagbubunot lang sana ng damo. Hindi na malaya na bumagsak na ang sementadong pader. Aba, wag mong sinasagad ang galit ko, Tonyo, ha? Ang laki ng ginastos ko sa pagpapagawa ng bakod tapos sisirain mo lang. Lumabas ka riyan. Kapag ako nagbilang ng 3, wala ka pa. Iba na ang mangyayari sa'yo. Manong, sandali lang naman. Pasensya na ho kayo. Hindi na po mauulit. Hindi ko naman talaga sinasadya O baka naman sinasadya mo talaga. May kulang ako sa sweldo nung nakaraan kaya yan ang ginawa mo. Ang sabi ko, babayaran kita kapag nakaluwag na Sa pader mo, binuntong ang galit mo. Hindi ka ba marunong magintay? Mang Ramon, hindi ko po talaga sinasadya. Hindi ako mababaw na tao para pag-interesan yung pader na yan. Isa pa, hindi ako galit dahil lang sa kinulang sa sahod. Aksidente lang po talaga nangyari. Kung gusto nyo, itatayo ko po yun. Itatayo? Kung makapagsalita, wala ka namang alam sa construction. Kung ikaltas ko naman sa sahod mo, kulang na kulang. Magkakautang ka pa. Hindi ko na alam ang gagawin sa'yo, Tonyo. Pinagli ka ba sa kalabaw? Ang bilis mong makasira ng mga bagay-bagay. Tutulong na lang po ako sa pagtatayo, Manong. Kailan po ba ang simula ng trabaho? Pasensya na po. Nangiinis ka ba o ano? Wala kang ang alam sa ganong trabaho Ganito na lang. Patuloy kang magtatrabaho sa akin sa ulingan. Pero sa loob ng 1 buwan wala kang sahod.
Ano, nagkakaintindihan ba tayo? Tumango si Tonyo. Hindi na lamang pumalag upang matapos na ang usapan. Pag-alis nito, pumalit naman ang kaibigan. Hindi ka talaga nag-iisip, Tonyo. Alam mo naman na naghahanap lang yun ng pagdidiskitan. Ikaw naman pumayag ka kaagad. Nasa talampakan ba yung kokote mo? Ayoko nang lumaki ang gulo. Alam mo naman na ayoko na maingay, di ba? Pero ayos lang na nagpapalipin ka. Hindi mo na lang talaga binasag yung mukha no? Karap mo na sana sinapak mo na lang. Para matahimik na yan habang buhay ang sakit sa tenga eh. Ano bang pinunta mo dito? Hindi ba dapat nasa ulingan ka? Yun na nga pare, pumunta ako dito para alukin ka. Kaso parang naunahan ako ni Mang Ramon eh. Parang kung sa akin ka na lang sumama, mataas ang pasahod ni Mang Dennis eh. 2 linggo lang makakabayad ka na kay Mang Ramon. Nagbigay na ako ng salita kay Mang Ramon. Hindi ko pwedeng bawiin yon pare. Wala namang pasok sa linggo eh. Baka pwedeng sa araw na yan ako tumulong. Magkano ba ang sahod? Kada sa akong bayad. Kung makakarami ka, marami rin ang sahod. Yun nga ang habol ko doon eh. Nagsimula ako nung nakaraan. Ano? Hindi ka ba habol? Siguro paring Marco hindi na muna. Alam mo naman na may kasunduan ako kay Mang Ramon eh. Galit na sa akin yung tao, dadagdagan mo pa. Unahin ko muna si Mang Ramon. Sa linggo dadalaw ako sa ulingan nyo. Pakisabi na lang kagad kay Mang Dennis. Ano ko ba? Huwag kang matakot dyan kay Mang Ramon. Basta maganda ka dahil pupunta tayo ng ulingan mamaya. Dadaanan kita ha. Kukuha lang ako ng mga gamit, maganda ka. Napabuntong hininga si Tonyo. Hindi siya sumunod sa sinabi ng kaibigan. Humiga siya sa duyan at nagpalipas ng oras. Hindi na sana sa pagbabalik nito hahatakin siya sa ulingan. Wala nang nagawa kung hindi magsimulang magtrabaho, pero hindi sa pag-uuling inilagay si Tonyo. Iyo, pwede ka bang lumipat doon sa pagkakarga ng sako? Sa mga pumasok ngayon, ikaw lang ang malakas eh. Kaya mo ba? Kaya ko naman po. Ito lang po ba ang lahat? Nga ho pala. Magkano po ang sasahudin ko kung sakali? Depende sa desisyon mong magtrabaho rito. Kung balak mong magtagal, regular ang isasahod ko sa'yo. Pero kung ilang araw ka lang dito, hindi gaanong malaki. Ang ipapayo ko lang din naman, tumagal ka rito para regular na ang sahod. May dagdag ka pa sa akin kapag nagawa mong trabaho kagad. Tinimbang ni Tonyo ang mga bagay-bagay. Sasagot na sana nang marinig ang boses ni Mang Ramon. Walang yan to! Hoy! Hindi ba dapat sa akin ka nagtatrabaho? Anong ginagawa mo dito? Dennis sa akin ang batang to. Huwag ka mga agaw. Ramon, baka nakakalimutan mo nasa teritoryo kita. Dahan-dahan sa pananalita ha. Huwag mong inaangkin si Tonyo. Wala siyang pagkakautang sa'yo para ganyan ang trato. Kung umusta ka kala mo kung sino ka. Wala kang alam kaya manahimik ka na lang. Etong si Tonyo, sinira ang bagong gawa kong bakod. Kaya bilang kabayaran magtatrabaho siya sa akin sa ayaw at sa gusto niya. Hoy Ramon, hindi mo pwedeng itrato ng ganyan ang bata. Una, sigurado kung hindi niya sinasadya nangyari. Pangalawa, huwag kang umasta na parang amo dito na pwede mong diktahan ang buhay ng tao. Pangatlo, sa akin pumasok si Tonyo. Ibig sabihin sa akin siya magtatrabaho, hindi sa kagaya mong pulpul. Ang tagas ng mukha mo Papalag ka ba? Pasensya na po, Mang Dennis. Ang totoo po niyan, nauna ako makipagkasundo kay Mang Ramon. O ano, narinig mo na. Ikaw ang dapat manahimik dahil wala kang alam sa napag-usapan namin ng inutil na to. Pumunta ka na sa bahay. Itatayo na muli yung bakod na tinumba mo. Kung di pa kita nadaanan, wala akong kaalam-alam na balak mo magtrabaho sa iba. Tapos ano yung bakod? Tatakasan mo. Huwag mong sinisindak yung binata, Ramon. Kung magalit ka naman, parang malaki yung nagastos mo sa pagpapatayo ng bakod. Ang totoo naman nangurakot ka lang ng pera sa mga tauhan mo. Hindi mo sila pinasweldo dahil pinambili ng materyales. Mabuti nga tinumba ni Tonyo para makaganti yung mga trabador. Kung makapagsalita tong dambuhalang tao na to akala mo malinis ka. Ikaw din naman ang loloko sa mga trabador.
Kung hindi ka lang nadala dyan sa bago mong sinasamba o kung sino mang Diyos-Diyosa na yan, malamang mas masahol ka pa sa akin. O di namin mo na mas masahol ka nga. Tignan mo nga naman, ikaw na mismo ang naglaglag sa sarili mo. Oh, sige, ambalusin mo ako. Dali-daling pumigil ang mga trabador ng ulingan. Mahahampas na sana si Mang Dennis. Mabuti na lamang nasalo ni Tonyo. Sa pagsalo pa lang, nabali na ang kahoy. Saka naman umatras si Mang Ramon nang makita ang pagiging seryoso ng binata. Mang Ramon, ikaw ang naunang makipagkasundo sa akin. Pipiliin ko pong hindi magtrabaho sa inyo. Ilista nyo na lang ang utang ko. Babayaran ko na lang. Ano ka mo? Hoy, walang bawian ng salita. Lumakad ka sa bahay. Doon ka magtrabaho. Narinig mo ang sinabi ni Tonyo. Ikaw ka mong lumakad at umalis sa teritoryo ko bago pa kita ipakaladkad. Layas dito, tanda! Umatras si Mang Ramon dahil sa puntong ito nag-iisa lang siya. Dali-daling umalis pero habang naglalakad panay ang salita. Pasensya na po, Mang Dennis, ha. Hindi ko naman po inaasahan na mangyayari to. Nakakaya, pasensya na po talaga. Walang problema, Tonyo. Ang importante rito, natuto ka magsalita para sa sarili mo. Sa susunod, sagutin mo ang matandang yun. Hindi porket mas bata ka, pwede kang ganunin. Matuto kang lumaban. Hindi ba malakas ka naman? Patulan mo para umalis na yun dito sa lugar. Yan nga ho yung sinabi ko dyan kaso sobrang bait eh. Pipiliin pang tumango ng tumango kaysa tumanggi. Nagpapadala sa paninindak ni Mang Ramon na kahit kawawain siya, ayos lang daw sa kanya. Wika ni Marco, dismayado sa ugaling ito ni Tonyo. O siya, bumalik na tayo sa pagtatrabaho dahil marami pang gawain. Tonyo, ikaw nang bahala sa pagkakarga. Tawagin mo na lang si Mang Juan kapag puno ng sasakyan. Siya maghatid sa bayan. Tumango si Tonyo. Sinimulan ang pagkakarga. Wala pang isang oras na tapos na ang lahat. Tinawag ni Tonyo si Manong Juan. Ano uli ang pangalan mo? Tonyo, hindi ba? Habang pinagmamasta kita, hindi ko maitago ang paghanga sa'yo. Talaga bang ganyan kakalakas kahit noon pa man? Kakaiba kasi ang lakas ng katawan mo. Mabigat din ang sako ng uling, pero kaya mong magbuhat kahit pinagsasabay ang tatlo. Wika ni Mang Juan. Siguro nasanay lang po ako sa mabigat na trabaho. Bata pa lang kasi ako nagbubuhat na. Puno na pala ang sasakyan. Ang sabi ni Mang Dennis, tawagin ko kayo kapag handa na ang lahat. Tama ka, yun nga ang sabi niya. Pero bago siya umalis nagbilin, pwede ka ba daw sumama sa akin para ikaw na rin ang magbaba pagdating sa bayan? Kita mo na matanda na ako. Hindi ko na kayang magbuhat. Sige, walang problema. Matagal na akong hindi nakakapunta sa bayan kaya pagkakataon ko na to. Masaya at kalmado ang biyahe. Puro tawanan dahil palabiro si Manong Juan. Nagbahagi ng tungkol sa buhay na isa lamang dayo na napadpad sa lugar. Si Mang Dennis ang unang nakakita at dahil sa awa, pinapasok sa ulingan para magkaroon ng matutulugan at pagkakakitaan. Hindi na kayang magbuhat ng mabigat, kaya sa pagmamaneho inilagay. Mabilis ang pagdiskarga ng mga sako dahil umaambon na pagdating ng bayan. Pagkatapos bayaran ng suki, dali-daling bumiyahe pabalik. Bumuhos ang ulan habang nasa daan at dahil tumaas ang tubig at masyadong madulas. Piniling tumabi muna at palipasin ng oras. Nakaidlip si Tonyo at hindi napansin ang sumunod na pangyayari. Naalimpungatan ng makarinig ng usap-usapan. Bumungad ang tagpo kung saan nakikipag-usap si Manong Juan sa dalawang lalaki. Naalerto si Tonyo. Iba ang binibigay na senyales ng tangan sa mga ito. Habang tumatagal, nakilala niya ang presensya. Hindi normal ang dalawa. Nararamdaman ko sa kanya ang hiyas ng sarangay. Kapag nakuha natin ang tangan, maidadagdag sa lahi natin ang lakas.
Kailangan lang ng ritual upang mahigop ang kapangyarihan nito. Sige na. Ngayon uutusan ko kayo. Iligpit ang binata at siguraduhin makukuha ang kwintas. Kilos na. Lumapit ang mga ito sa kotse. Nakarinig ng malakas na ingay. Hinampas ni Tonyo ang ulo ng isa gamit ang bote. At gamit naman ng bubog nito, isinubog sa bunganga ng isa. Paulit-ulit na pinagsusuntok ang muka. Mabilis ang kilos ng binata at hindi nakapalag ang mga kalaban. Halos sabay na paikutin ang mga ulo hanggang sa nabalian ng leeg. Parehong bumagsak sa mismong harapan ni Manong Juan. Gulat na gulat ang matanda sa kaganapan. Kaya pala kanina palang habang nagsasalita ka, may kung ano na ako nararamdaman sa'yo. Hindi ko masyadong pinansin kasi unang beses kitang nakasalamuha. Ito pala ang binibigay na senyales ng tangan. Manong, hindi porket mabait ang pakikitungo sa'yo ng isang tao, madali mo nang mapapatay. Masyado kang tiwala sa sarili mo, iho. Tandaan mo, hindi dahil sa'yo kung bakit ka malakas. Nagmula yan sa dinako mong hiyas. Ipakita mo sa akin. Ipakita mo sa akin ang gamit. Narinig ko ang usapan niyo. Hinahanap mo ang bagay na yun. Wala naman akong pakialam sa halimaw na yun eh. At saka nagkakamali kang nagnakaw ako. Parang kusang binigay pa nga to sa akin eh. Ang sarangay ang orihinal na nagmamay-ari niyan. Imposibleng ipagkaloob ng isang makasaysayang nilalang ang tangan niya, lalong-lalo na sa isang mortal. Ninakaw mo yan. Ah, saranghay pala ang tawag doon. Mali pala ako. Buti hindi ko tinawag na tikbalang. Kung nagkataon baka nagalit sa akin yun. Huwag mo akong pinupuno. Ilabas mo ang kwintas. Dalian mo. O sige, bilang paggalang sa'yo tanda. Eto ang kwintas ko. Nagningning ang mata ni Manong Juan nang makita ang kwintas. Kagad siyang lumapit. Naging alisto naman ang binata sa pagprotekta dito. Nagkasubukan ng lakas. Mano-manong laban ang naganap. Kaliwat kanan na suntukan ang ibinigay sa isa't isa. Nagtataka si Tonyo. Hindi tugma ang katandaan ng katawan ni Mang Juan sa pinapamalas na lakas nito. Nasasalo ang atake. Gumagante ng suntok na halos lamangan ang lakas niya. May pagkakataon din na napapaatras matapos tamaan. Kakaibang puwersa ang inilalabas ni Manong Juan. Yan ang problema kapag galing sa nakaw ang hiyas. Ipakita mo ang buong lakas niyan. Sige na! Sagutin mo muna ang tanong ko. Nasaan ba yung nilalang na nagmamay-ari nito? At saka pinapahanap niya ba yung bagay? Sa pagkakatanda ko kasi, ibinigay naman sa akin to eh. Ibinigay! E di sana hindi ka pinapahanap kung binigay sa'yo, hindi ba? Ay nako, basta matatanda ang hirap kausap. Sa tingin mo ba maniniwala pa ako sa'yo? Muling sumugod si Manong Juan. Kaliwat kanan na suntok. Sinasalo naman ito ni Tonyo. Sinasangga ng palad ang bawat atake. Hanggang sa biglang hinawakan ni Manong Juan ang kamay ni Tonyo. Buong puwersa siyang hinila at nagbuga ng itim na usok na mula sa bibig. Nang tumama sa mukha ni Tonyo at malanghap ang itim na usok, nanghina ang buong katawan. Sinamantala ng matanda ang pagkakataon. Walang tigil na pinagsusuntok ang binata. Kaso nga lang habang tumatagal, laking gulat ni Manong Juan. Tila babakal ang buong katawan ni Tonyo. Anong meron sa katawan mo? Bakit ako ang nasasaktan? Mabilis ang kilos ng kamay ni Tonyo. Sinakalang matanda. Itinaas hanggang sa hindi na sumasayad ang paa sa lupa. Makikita ang takot sa mga mata ni Manong Juan. Namumuro ka na sa akin, tandang panot ah. Tama na. Wala akong ibabalik dahil hindi naman ako sigurado kung totoo ang sinasabi mo. Marunong ako magsoli ng bagay lalo na kapag alam kong kinuha ko. Pero kung alam ko din na binigay sa akin at hindi naman ako nagnakaw, wala akong dapat isoli.
Bitawan mo ako. Ah! Hinding-hindi kita bibitawan hanggang sa mabali ang buto mo at mawasak ang lalamunan mo. Buong puwersang isinara ni Tonyo ang kamao. Parang lantang gulay ang katawan ng matanda. Nabali ang leeg. Biglang nalanta. Bumagsak at lumaylay ang ulo. Napabuntong hininga ang binata. Nang masiguradong walang nakakita sa nangyari, hinila patungo sa bangin ang mga katawan at hinulog. Siya na rin ang nagmaneho ng sasakyan pabalik sa ulingan. Uy, anong oras na? Bakit ngayon ka lang? At saka nasan si Manong Juan? Bakit ikaw lang yung nandito? Sandali, marunong ka palang magmaneho? Nariyan ba si Manong Dennis? Si Manong Juan kasi bigla na lang nagpasya na bumalik sa probinsya nila. Nakasalubong namin yung kaanak niya. May namatay daw doon eh. Hindi na daw babalik dito, sumama na para umuwi. Talaga ba? Sa pagkakatanda ko kasi walang pamilya si Manong Juan. Meron pala. Pero umuwi na si Mang Dennis, anong oras na rin kasi. Halika na sa bodega. Nagtabi ako ng pagkain mo. Kumain ka na tas magpahinga. Nagpaalam na ako kay Mang Dennis na dito tayo matutulog. Pagsapit ng hating gabi, napansin ni Tonyo na may umaaligid. Nang silipin ang labas, wala namang tao o kahit aso. Tahimik. Namamayani ang kadiliman. Kaso nga lang hindi tumitigil ang tangan sa pagbibigay ng senyales. Mabigat sa pakiramdam. Kung minsan nasa labas ang galaw, kung minsan nasa loob. May pagkakataon pa na parabang nasa mismong likuran. Nadama ni Tonyo na parang may humihinga sa kanyang balikat. Hinigpitan ng pagkakahawak sa kwintas. Pumikit. Pinakiramdaman ng paligid. Sa pagdilat ng mata dumako ang tingin sa partikular na direksyon. Nasipat ang anino na hubog ng isang halimaw. Naningkit ang mga mata. Hindi inasahan nakahubog nito ang sarangay. Anino man ang nakikita, matikas pa rin ang dating na ibinida ang pangangatawan. Maya-maya pa lumitaw ang nanlilisik na mga mata. Kaso nga lang, bigla ding naguluhan dahil may kumikinang sa dibdib nito. Kagaya ng kwintas niya. Mula sa kung saan umalingaw-ngaw ang kakilakilabot na halinghing na parabang nasa loob ng tenga nagmula ang ingay. Tumigil naman nang mapansin na hindi natinag si Tonyo. Inilabas nito ang malaking palakol na may talim sa magkabilang gilid. Naalerto ang binata dahil bigla itong tumakbo habang nakatuon ang sandata sa kanya. Hanggang sa bigla itong nawala. Buisit! Akala ko mahati na yung katawan ko. Hindi ako maaaring magkamali. Yun yung nilalang na pinagkuhanan ko ng kwintas eh. Teka, Hindi ko naman kinuha yun eh. Itong si Mang Juan kasi. tama. Saranghay ang tawag sa kanya. Pero bakit ang sabi ni Manong Juan, pinapahanap niya ang hiyas? Gayong suot-suot naman ng halimaw. Ilang hiyas ba yung meron yung nilalang na yun? Hoy, bakit ba nagsasalita ka dyan? Kung ayaw mong matulog, magpatulog ka! Napabuntong hininga si Tonyo. Hindi pinansin ang pagsita ni Marco. Madilim ang paligid kaya hindi nito alam kung saan siya nakatayo. Ilang sandaling naghintay. Nagbabaka sakali na bumalik ang nilalang kaso hindi ito nagpakita. Kinabukasan tumulong sa pag-aayos ng panggatong para sa pag-uuling. Hapon ito, umaagaw na ang dilim. Bumalik ng bodega si Marco kasama ang iba para kumuha ng hapunan. Naiwan si Tonyo. Sa kalagitnaan ng trabaho, bigla na namang naramdaman ang presensya ng saranghay katulad kagabi. Sa paglingon, tanaw ang figura nito sa masukal na bahagi. Nagbigay senyales ang kwintas kaya't sumunod ang binata. Sa paglalakad, tumalsik ang mukha ni Tonyo dahil sinalubong ng kamao. Labis ang pagtataka ni Tonyo. Hindi naramdaman ang presensya ng tao. O nagmamadali ka yata.
Saan ka pupunta? Mabuti ngayon wala kang kasama kaya pabor sa akin ang pagkakataon. Mga bata, bugbugin nyo yan. Siguraduhin yung mapupuruhan. Wika ni Mang Ramon sa mga tauhan. Kumilos ang mga ito. Naglalaki ang bakal ang paulit-ulit na hinambalos. Napabaluktot si Tonyo, pero baliwala sa kanya ang pambubugbog ng mga ito. Naghintay siya ng tamang pagkakataon para bumuelo. Sa paghampas ng isang lalaki, sinalo niya ang bakal at kinuha rito. Kaagad hinampas sa ulo ng isa. Dali-daling pinaulanan ng suntok ang ibang mga kasama. Kung ano ang binigay na pinsala sa kanya, yan din ang binalik ni Tonyo sa mga kalalakian. Kaso nga lang, natigilan siya nang masipat ang saranghay sa bandang unahan. Hakbang sana papalapit sa nilalang. Kaso nga lang biglang humarang si Mang Ramon. Wala sa sariling binitbit sa balikat, sabay balibag sa kanya. Napaungol ng malakas ang matanda sa lakas ng puwersa. Sinundan niya ang sarangay. Umabot sa bahagi ng gubat kung saan naglalakiyang balete ang nakapaligid. Buhay na buhay ang hiyas. Hindi lang isang elemento ang nararamdaman. Hinanda niya ang sarili. Hanggang sa Nakakadiri. Hindi yan ang tunay na silbi ng hiyas. Ilang taon nang nasa iyo ang bagay, pero wala ka pa rin nagagawang tama. Nasaan ka ba? Ikaw ba yung sarangay na nagmamay-ari nito? Kung hinahanap mo, edi kunin mo na sa akin. Mula yan sa aking kaangkan na maraming taon nang namayapa. Maswerte ka lang. Hindi napigilan ang pagkuha mo sa hiyas. Dahil patay na siya ng mga sandaling yun. Iba ako magtrabaho ang tadhana. Talagang sinakto pa na mapunta sa'yo. Wala ka namang kwenta. Hindi dapat ako nangingialam eh. Pero sa nakikita ko, sinasayang mo ang potensyal ng lakas at kapangyarihan ng aking kalahi. Ano bang gusto mong palabasin? Sa pagkakatanda ko, hindi nga lang tao yun ang kalaban ko eh. Nariyan si Manong Juan pati yung mga kasama niya. Aswang yung mga yun ah. Sa aming angkan, merong kaming nilalang nakatunggali. At dahil nasa iyo ang kapangyarihan ng hiyas, antayin mo siya. Malapit na siyang dumating. Pwede ba linawin mo yung mga sinasabi mo? Sino yung makakalaban ko? At saka magpakita ka naman. Ang hirap makipag-usap dito para akong baliw eh. Sapat nang nakausap mo ko, mortal. Maganda ka. Malapit na ang kanyang pagdating. Ilang sandaling katahimikan ang namayani sa lugar. Ang buong akala ni Tonyo tapos na ang pagpaparamdam. Hanggang sa nakarinig siya ng sunod-sunod na yabag. Kasunod nito, ang halinghing na nagmumula sa isang kabayo. Nakikiramdam pa lang si Tonyo. Kagad na alerto nang may umatake sa likuran. Napangiwi ng tumama ang matigas na paa. Tumalsik ng napakalayo si Tonyo. Pagtingin niya, isang tikbalang ang nasa harapan. Malaki ang pangangatawan. Nakatitig ng masama sa kanya. Naglalabas pa ng usok sa kanyang ilong. Totoo ba ang naramdaman ko? Kanina lang. Naramdaman ko ang puwersa ng malakas sa sarangay. Pero bakit ikaw ang naabutan ko? Mortal. Lampa. Kung makapagsalita ka ng lampa, sa isang kumpas lang ng albularyo, bumibigay naman kayo kagad mga tikbalang. Kung makapagsalita ka, mortal. Kayong mga tao kapag nasa gubat at nagsimulang maligaw, kami kaagad ang sinisisi ninyo, hindi ba? Labis na takot ang nararamdaman dahil alam nyo ang kaya naming gawin. Huwag mo kong igaya sa kanila, tikbalang. Ang mga mahihinang tao lang ang natatakot sa'yo. Sa patuloy na pangaasar ni Tonyo, sumigaw ang nilalang.
Ginamit nito ang buong lakas. Biglang naglalaho ang tikbalang pero nararamdaman ang atake. Napapatras si Tonyo dahil hindi may kakaila ang lakas ng suntok at sipa. Idagdag pa ang buntot na bigla-biglang hagupit. Hindi man nagtamo ng sugat o galos, damang-dama ang epekto. Bumuelo si Tonyo. Dito na bumunot ng itak at tinaga ng tinaga ang hangin. Sumakto ang atake dahil tinamaan. Dumagungdong ang sigaw ng nilalang pero hindi pa rin tumigil. Nagpakita ito at lalo pang naging kakilakilabot ang presensya. Nagliliyab ang mga mata. Ang buhok sa likod, bahagyang kuminang. Sa muling pagsugod ay doble na ang lakas. Tumilapon si Tonyo pero nakuha pa ring lumapat ang mga paa sa lupa. Tinamaan man, kaya pa ring bumalanse. Gumanti siya at ito naman ang tumilapon. Halos maputol ang punong sinalpukan. Muli sanang tatagain kaso naunahan. Nabitawan ng patalim pero hindi ito naging hadlang. Nakipagtuo si Tonyo na purong lakas ng kamao ang laban. Walang tigil na nakikipagsuntukan kahit nakapalupot na sa katawan ang buntot ng tikbalang. Ilang beses na rin siyang tinamaan sa muka pero walang atrasa na hinarap ang hagupit. Umabot pa sa punto na binalibag siya sa malayuan. Dito na rin naramdaman ang nag-uumapaw na lakas ng hiyas. Sobrang layo ng kinalalagyan ng tikbalang pero malinaw na nakikita ni Tonyo. Maigpit ang pagkakakuyom ng mga kamao at sa udyat ng hiyas. Tinakbo ang distansya at inatake ng suntok. Sa puntong ito, doble ang lakas kumpara kanina, sinabayan ng bisa ng tangan. Hindi nakapalag ang tikbalang dahil bawat lapat ng kamao bumaon sa katawan hanggang sa unti-unting napinsala. Panay ito atras, sinubukang tumakas pero maigpit na hinawakan at sa muling pagdampot ng itak, pugot na ang ulo nito. Binabati kita sa una mong laban sa mababang uri ng nilalang binata. Tandaan mo ang lahat ng nangyari. Magsilbing aral para sa mga susunod mong laban. Napalingon si Tonyo sa biglaang pagpaparamdam ng sarangay. Hinagis niya sa paanan nito ang ulo ng tikbalang. Hindi ko rin inasahan na mapapalaban ako ngayon. Dapat pa ba ako magpasalamat sa'yo? Hindi bale na. May gusto akong itanong. Anong ibig sabihin mo na mapapalaban ako sa susunod? Ilan? Kailan? At sino-sino pang dapat kong kalabanin? Hindi natin alam. Nakadepende sa mga elemento at nilalang na gustong sumubok sa kapangyarihan mo. Kung alam ko lang na eto pala yung kapalit, hindi ko nakukunin to eh. Dapat ba talaga lumaban sa iba't ibang uri ng halimaw? Hindi ba pwedeng nakadesenyo lang yung gamit para bigyan ako ng proteksyon? Gamitin natin ang palagi niyong sinasabi. Sa mundo ng mga mortal, Walang libre. Kung gusto mo ng lakas, may kapalit. at ang kapalit ng walang hanggan mong kakayahan, walang hanggang lakas, ay ang pagsubok ng iba't ibang elemento at nilalang. Ngunit ang pinakamahirap na pagsubok ay sa kapwa sarangay. Ano ba naman kayo? Kayo na nga lang yung magkakamuka eh, nag-aaway pa kayo. Nasa iisang angka na nga kayo eh. Parang tao lang din kami. Likas na kalabanin ang isa't isa. Hanggang dito na lamang ako. Paalam. Nawala ang sarangay matapos magsalita. Sa paglingon sa nakabulagtang katawan ng tikbalang, unti-unti itong naglaho. Lumakad na rin si Tonyo pabalik ng ulingan at sa puntong ito nakita niya ang kumpulan ng mga tao dahil sa nangyari kay Mang Ramon, pati na rin sa mga tauhan. Ngayon lang naalala ang ginawa sa mga ito. Oy Tonyo, saan ka ba nanggaling?
Nakita mo yung nangyari kay Mang Ramon pati na rin sa mga tauhan niya. Siguradong maaawa ka. Ba't ganyan yung itsura mo? Saan ka ba galing? Iba yung amoy mo ah. Basta naganap lang ako ng puno. Naligaw ako kakalibot sa gubat eh. Pero ano ba nangyari kay Mang Ramon? Bugbog sarado pare. Wala nga malay nang maabutan namin eh. Dinala sa pagamutan. Sana lang mabuhay pa yun no. Pero parang imposible. O nga no. Bakit ba ako nag-aalala dun? Masamang tao naman yun eh. Pero tapatin mo nga ako pare. Wala ka ba talagang alam sa nangyari? Umaming ka, Tonyo. Kapag bang sinabi kong oo, magsusumbong ka? Loko, kung ikaw man ang gumawa nun, papalakpakan pa kita. Yun pa, dapat lang yun kay Mang Ramon, napapasobra na yung kayabangan ng pangit na yan eh. Sa kabilang banda, pinatawag si Tonyo ni Mang Dennis. Nagulat ang binata nang magtanong ito tungkol kay Manong Juan. Tonyo, magkasama kayo ni Manong doon sa bayan, di ba? Pero ikaw na lang ang umuwi. Sinabi naman ni Marco ang dahilan pero parang may mali eh. Yun ba talaga ang nangyari? Sumama ba talaga si Manong Juan sa kaanak niya pabalik ng probinsya? Hindi sumagot si Tonyo. Kaso nang tumagal, napilitang sumagot dahil sa tensyon ng titig ni Mang Dennis. Hindi po. Pinagplanuhan niya akong patayin kasama ang dalawa pa niyang kasundo. Inatake nila ako. Gumanti lang ako, Manong. Binalian mo sila ng leg at tinapon sa bangin, tama. Natagpuan sila ng iba ko pang tauhan. Akala ko magsisinungaling ka eh. Mabuti umaming ka. Pero ang tanong ko, bakit ka naman papatayin ni Manong Juan? Siya ang tipo ng tao na hindi kaya mag-isip ng masama. Napatitig si Tonyo sa matanda. Nagdadalawang isip kung sasabihin ba ang tungkol sa iyas o hindi. Nang maramdaman ang senyales ng kwintas, pinili niya na wag na lamang umamin. Pinag-uusapan nila ang lakas ko eh. Siguro hindi nagustuhan, kaya pinagdiskitan ako, Manong. Sa unang atake pa lang, ramdam ko napapatayin talaga ako eh. Kaya imbis na ako mamatay, inunahan ko na lang sila. Si Mang Dennis naman ngayon ang napailing. Kay Ramon at sa mga tauhan niya, ikaw rin bang may gawa nun ano? Opo. Katulad ni Manong Juan, sila ang unang umatake. Manong, gumanti lang ako. O siya, sige. Pwede ka nang bumalik sa trabaho mo. Huwag ka rin mag-alala. Tatakpan ko ang nangyari. Hindi ka makwe-question ng otoridad. Hilingin ko lang din na umiwas ka muna sa gulo. Magdasal na lang tayo na hindi na magising si Ramon. Dahil kapag nagkataon, hindi yung titigil hanggat hindi ka napaparusahan. Tango ang sinagot ni Tonyo bago lumabas ng opisina. Sa kabilang banda, hindi yon ang naramdaman ng binata. Ito pa lang ang unang beses na nakaharap sa mahabang oras si Mang Dennis. Habang kausap ito, nagbibigay ng senyales ang hiyas. Pagpaparamdam na masasabing hindi pangkaraniwan ang karap. At sa puntong ito, si Mang Dennis ang pinagmamatyagan. Isang gabi, palihim na sinundan si Mang Dennis. Papunta ito sa isang pagamutan sa pagkakalam ni Tonyo. May koneksyon ang manggagamot sa iba't ibang elemento. Mula sa bintana, tanaw ang pag-uusap ng mga ito at sa kabilang higaan naman, nakaratay si Mang Ramon at mga tauhan. Wala pa ring malay. Baka pwede na nating tuluyan si Ramon. Kapag nagkamalay pa yan, hindi nalalayong patuloy na pagdidiskitan si Tonyo. Kapag nangyari yon, hindi magtatagal matutuklasan niya ang pagkatao ng binata. Ayokong umabot sa punto na may ibang makakalam lalo na sa iyas niya. Wika ni Mang Dennis kay Mang Eddie. Masusunod, Dennis. Pero gagawin ko na lang na parang normal na kamatayan na mangyayari sa mga ito. Nga pala, wala ka bang balak sabihin sa binata ang katotohanan? Malalaman din niya yan, balang araw. Sa ngayon, hayaan muna natin siya. Maiksi ang pag-uusap kung kaya't hindi malinaw kay Tonyo.
Sinundan ng matanda. Laking gulat dahil sa masukal na bahagi ng gubat nagtungo. Huminto sa balete at taimtim na nagdasal. Lalong lumakas ang senyales ng hiyas na para bang konektado ito kay Mang Dennis. Bago maunawaan, biglang sumulpot ang sarangay. Kinausap ang matanda. Kumusta ang paglalakbay ng kaluluwa ng kapatid ko sa mundo ng mga tao? Hindi ka ba nahihirapan? Paano ko mahihirapan kung ang hiyas ay nasa taong mapagkakatiwalaan? Hindi ko man siya nagabayan dahil patay na ang aking katawan. Taglay pa rin ng binata ang tunay na lakas ng hiyas. Kung sa bagay, kahit ako humahanga sa binatang yun, mabuti na lang siya ang nakakuha. O baka naman sinadya mong dali ng binata kung saan ka namatay. Mahusay ka talaga. Ganun talaga. Kapag pipili ka ng taong hahawak sa kapangyarihan mo, doon na sa mapagkakatiwalaan para hindi masayang. Ikaw ba? May pinili ka bang tao para sa iyas mo? At bakit? Mamamatay na ba ako? Mahabang panahon pa ang aking buhay. Malamang naiinggit ka. Ang aga mong namatay. Para bang hindi ako nakatadhanang mamatay sa araw na yon. Baka nakakalimutan mo. Daang taon ang tanda ko sa'yo, kaya huwag kang umasta ng ganyan. Nga pala, may kakalaban pa ba sa binata? Meron. Alam mo na kung ano ang susunod na mangyayari. Kapwa natin sarangay ang hahamon sa kanya. Kilala mo kung sino. Wala naman tayong ibang hambog na kilala. Sa palagay mo ba, kakayanin ng binata? Malakas ang sarangay na yun. Pinagdududahan mo ang sarili mong hiyas. Magtiwala ka. Hindi uubra sa binata ang animal na yun. Makikinig pa sana si Tonyo. Kaso naagaw ang atensyon sa kabilang puno. Nagsimula na ring magbigay ng senyales ang hiyas. At sa paglipas ng sandali, bumungad ang halimaw. Taglay nito ang katawan ng tao, pero ang ulo at ibaba ay mula sa kalabaw. Naglalakihan ng sungay, pati na rin ang mga nakasabit sa katawan. Kwintas at bilog na nakasabit sa magkabilang tenga. Nanlilisik ang mga mata. Hawak-hawak pa ang napakalaking palakol. Masama ang titig kay Tonyo. Ilang sandali pa. Bumuelo ng pagsugod. Isang hataw ng sandata sa lupa para bang mayayanig ang buong lugar. Kung hindi nakailag si Tonyo, lalamunin siya ng itak. Panay pag-angil ang nilalang. Naging sagabalang ingay. Masyado ding malakas ang hangin na dala. Kung hindi lang nagtataglay ng kakayahan ng binata, kanina pa ito natangay. Dinama ang kapangyarihan ng hiyas. Taimtim na nakiusap dito, ipairam ang lakas upang labanan ang nilalang. Kung naririnig mo ko, sarangay, kailangan ko ang kapangyarihan mo. Ibigay mo sa akin ang buong lakas upang talunin ang nilalang na nasa harapan ko. Ramdam niya ang bugso ng enerhiya. Uminit ang buong katawan. At ang buong lakas, nag-uumapaw sa hawak na itak. Nang umatake muli ang sarangay, sinalubong ito at nagpang-abot ang sandata ng dalawa. Itakman kontra sa malaking palakol, nakuwang pigilan ang puwersa. Ang hiyas ng sarangay. Huwag kang umasa na mabubuhay ka. Ang aking misyon ay patayin ka. Ganyan din ang sinabi sa akin nung nakalaban ko Kaso baliktad ang nangyari. Siyang namatay. Puro kay satsat. Kung hindi mo na itatanong, ako mismo ang pumatay sa taong nagmamay-ari niyan. Di mas mabuti pala. Magagawa kong ipagiganti ang nagmamay-ari ng lakas na ito. Bumuelo ng napakalakas si Tonyo. Tinaga ang halimaw. Tumama sa sungay, subalit sakto lang na bahagyang natipak. Ikinagalit ito ng nilalang, buong lakas sa sumugod.
Walang tigil sa paghataw ng palakol. Panay naman sa pagsangga si Tonyo. Pero umabot na sa punto. Tumitilapon siya sa lakas ng ataking natatanggap. Ganun pa man, nakukuha pa ring tumayo ng binata. Sa lakas ng nilalang, isa lamang ang napapansin ni Tonyo. Sa patuloy na pag-atake nito, sa patuloy na paglakas ng bawat paghampas, nawawala ang balanse ng nilalang. Kaya naman hinayaan niya itong sumugod ng sumugod. Sa bawat paghampas, nawawala ng balanse. Nahihirapan siyang bunutin ang pagkakabaon ng palakol. Hindi na nagsayang ng pagkakataon si Tonyo. Nang makitang bumaon ng napakalalim ang sandata ng kalaban, bumuelo ng pagtalon, buong puwersang hinampas ang sungay nito. Tuluyang naputol, natigilan ang sarangay, nanlaki ang mga matang nakatitig sa binata. Muling sinamantala ang pagkakataon, sunod-sunod na pagtaga. Sa bawat paghataw bumaon sa katawan ng talim. Dahan-dahang napaluhod. Ang buong akala ng binata tapos na dahil nanghihina na ito. Sinabi ko naman sa'yo na babaliktad ang salita kapag masyadong mayabang. Tignan mo ngayon, ikaw ang napuruan. Nakatitig sa kanya ang nilalang. Muling tinaga. Direkta na ang talim sa iyas para mawala ng lakas. Kaso nga lang, nasangga ito ng sarangay. Nadurog ang hawak niyang itak. Masyado kang kampante mortal! Sinakal si Tonyo. Buong puwersang hinambalos ang muka sa lupa. Bumaon man ang binata pero hindi niya ito alintana. Sa muling pag-angat sinabayan ng atake, nakuwang makawala sa pagkakasakal. Hawak-hawak niya na ang naputol na sungay ng kalaban. Ito mismo ang ginamit niya upang wasakin ang hiyas na suot ng kalaban. Hindi lang ito sa hiyas tumama, tumagos pa ito sa kanyang katawan. Nanlaki ang mga mata ng sarangay, pero hanggang doon na lamang, hindi na ito nakakilos pa. Nakita mo na, huwag mong pagdudahan ng kakayahan ng binata. Mukha lang siyang mahina sa una, pero nasa puso niya ang lakas. Ngayon mukhang mapapanatag na ako. Nasaksihan ko na ang kakayahan ng binata. Talaga bang aalis ka na? Hindi ka ba magpapaalam man lang sa binata? Kausapin mo. Magpakilala ka upang malaman niya kung saan nagmula ang kapangyarihan na hawak niya. Narinig ni Tonyo ang usapan. Paglingon ay bumungad si Mang Dennis. Formal itong nagpakilala. Ngayon lang napagtanto ng binata ang kakaibang senyales ng hiyas. Malamang Tonyo, nararamdaman mo na. Hindi ako normal na tao. At alam ko rin na alam mo na sa akin nagmula ang hawak mong kapangyarihan. Hindi nga ako nagkamali ng pagpili. Nasa iyo ang puso ng isang mandirigma. Ang puso ng isang tao na hindi sumusuko sa oras ng pakikipaglaban. Binabati kita, mahal kong kaibigan. Hindi nakasagot si Tonyo. Pilit inunawa ang sinasabi nito. Bago pa man makasagot, may binigkas si Mang Dennis. Sa napansin niya tumugon ng hiyas. Nag-uumapaw na lakas ang hinigop mula sa katawan ng matanda. Maya-maya pa, nanghina si Mang Dennis. Ngumiti siya. Tumalikod at dahan-dahang lumayo. Maging ang sarangay na nagtatago lamang sa kadiliman, nagpakita sa kanya at nagpaalam. Lumipas ang ilang araw. Bumalik si Tonyo sa ulingan. Naroon pa rin si Mang Dennis, pero hindi na ito ang nakilala niyang Mang Dennis. Bumalik ang orihinal na taong nagmamay-ari ng ulingan at hindi ang taong sinapian ng kaluluwa ng sarangay. Sa parte naman ng binata, patuloy pa rin sa pagtatrabaho. Ang naiba lang, wala nang umaapi dahil si Mang Ramon namatay na. Nagagamit pa rin ng binata ang pambihirang lakas
Subalit sa mga gawaing mabibigat na lamang, wala na rin kasing elemento na sumusubok sa kakayahan ng hiyas. Nagpasalamat si Tonyo. Sa wakas, makakapagpahinga na para bang ordinaryong nilalang. Gayunpaman, nasa kanya ang hiyas ng nilalang. Nasa kanya ang pambihirang kakayahan. At anuman ang pagsubok na darating sa hinaharap, handa itong tanggapin ni Tonyo. Taglay ang kapangyarihan ng sarangay. May mga pagkakataon ba na pakiramdam mo, kabayan, napapagod ka kahit wala ka namang ginagawa? Or yung tipong kumpleto naman yung tulog mo, pero pagkagising mo sobrang bigat pa rin ang pakiramdam. Parang may mabigat na enerhiya na umihila sa tahanan, may mabigat na enerhiya sa paligid. Sa negosyo, kwarto, sala, o kung saan ka madalas tumatambay, kabayan. Hindi lahat ng dumi, kabayan, nakikita ng pisikal na mata. Hindi dapat malinis lang ang pisikal na espasyo, hanggang espiritual dapat kiniklens yan. Ang incenso candle for cleansing mula sa Lika Merchandise ay espesyal na kandila na ginawa upang magbigay ng liwanag sa espasyo na ating ginagalawan. Incenso candle for cleansing, pang-cleanse ng lugar, pang-taboy ng negative energy para maganda ang pasok ng swerte at iwas sakit na bunga ng negative energy. Sa isang sindilang, kabayan, gumagaan ang kapaligiran, lumilinis ang espasyo, nagiging mahimbing ang pagtulog sa gabi. Ito ay mainam na gamitin pang-cleanse ng mga lugar kung saan natin nararamdaman ang negatibong enerhiya. Kung interesado ka, kabayan, kailangan lang tong sindihan sa umaga at gabi. May yellow basket dito sa baba or pwede mong i-visit ang shop ng Lika Merchandise Incenso Candle for Cleansing.